Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Dito sa video na ito, bibigyan lang natin ng opinyon ang mga pahayag ng NBI Director na si Attorney Melvin Matibag. Sa PINA, may darating earlier? Yeah, actually, yung 18 Marines plus all the others, but some of those we subpoenaed that I signed yesterday, nung nalaman nilang papatawag, because what we did is to connect with them, voluntarily na pupunta na before Wednesday to issue their statement to shed light on the matter. Ayon sa sinabi niya, isa sa PINA niya ang 18 dating sundalo. Ito po yung gusto kong itanong. Bakit ninyo isa sa PINA ang mga dating sundalo na ito na siyang nagtuturo na may nangyaring nakawan sa pondo ng bayan? Sila pa yung iimbestigahan ninyo? Baligtad ata ang mundo. Ako'y nagtatanong lamang. Kasi may mga reports na rin sa amin, ito palang 18 Marines, apparently parang next week, they're trying to schedule another press con. Maba magsalita? Kaya ano ngayon kung magsasagawa ng press con? Pinagbabawal ba yan sa batas? Paano kung ganito yung nangyari? May isang magtataho, nagturo na may nakawan sa kanto. Tatanungin mo ba ang pangalan ng magtataho? Iimbestigahan mo ba ang background ng magtataho? Isasabina mo ba yung magtataho? Iba-background check mo rin ba kung talagang nagbebenta siya ng taho? Kababayan, parang wala ata sa hulog itong NBI Director na ito. Ay nagtatanong lamang. Paano kung may isang nagtitinda ng mani sa kalsada at saksi sa isang karumal-dumal na pagkagahasa? Pag nagsumbong ba siya, hihingin mo ba siya ng ID? Isasabina mo rin ba siya? Iba-background check mo rin siya kung talaga bang nagbebenta siya ng mani? Ano kung sundalo ka o hindi? Di ba? Kung ikaw ay saksi sa masamang pangyayari, katungkulan mo isumbong sa otoridad ang masamang pangyayari na yun. Sundalo ka man o hindi. Ang punto ko mga kababayan na gustong ibahagi sa inyo ay may mga taong nagtuturo na may nangyayaring nakawan sa pondo ng ating bayan. Bakit ayaw ninyong imbestigahan sina Martin Romualdez, imbestigahan ninyo si Saldico, patawagin ninyo yung mga nabanggit na miyembro ng Kongreso, tanungin nyo isa't isa sa kanila kung kilala ba nila itong mga dati sundalo na ito o hindi. Bakit ayaw ninyo imbestigahan bakit wala tayong pondo panggastos para pauwiin yung mga OFW natin sa Middle East? Asan na napunta yung pondo panggastos natin sa chartered flights? May bago pang isasama na Marines because there were reports na mas marami pa pala yung kausap dyan or kinausap Mga 100 daw yan Anong masama kung maraming magsasalita? Anong masama kung mayroong gustong lumabas at magturo sa mga nangyayaring nakawan sa pondo ng bayan? Maging sino ka man, kung saksi ka sa mga masasamang pangyayari, ito'y moralidad mong obligasyon na isumbong mo sa otoridad. Nilinaw ko lang po na ang tinuturo ng mga dating sundalo ng mga ito ay hindi iyong gobyerno. Ang tinuturo nila ay ang mga tao sa gobyerno. Yung tinatanong mo siyan tungkol dun sa kung political, may reports kasi sa amin nagtutugma na
yan yung unang lalabas. Tapos eventually may mga retired generals na lalabas. And you and I know, may lumalabas na ng retired general kahapon, di ba? So we'll follow all those leads. Kaya siguro si Ombudsman nakakapagsalita na may tipping, they're looking for a tipping point or what. Bakit yung lead sa nakawan ng pondo ng bayan ayaw ninyong bigyan ng bigat? Kahit sundalo ka man o hindi, kahit retired general ka o hindi, kahit ka magtataho sa kanto, yung mga sumbong nila sa pagnanakaw, yung dapat mong bigyan ng pansin. Hindi puro investigasyon doon sa nagsusumbong. Anong tipping point na pinagsasabi mo? Yung mga ordinaryong Pilipino ang nasa tipping point na nagkakaugaga sa pagbayad ng buwis. Mga NBI, inutil kayo. Sorry. Gamitin nyo po yung intel ninyo. Gamitin nyo yung intel nyo sa paghahanap kung saan napunta yung pondo ng bayan. Kung bakit bagsak na ang ekonomiya, bakit hindi mapigilan ang pagtaas na pang-araw-araw na bilihin. Yun ang bigyan nyo ng pansin. At kami naman, on our end, it's our duty to be very, very fair about this. We're just following the lead. We will validate all the reports sa amin. And those are the reports. I want to be very transparent kasi later on the public will have different set of views eh. Depende kung kanino nakakampi. So I want to be very transparent that initially, while we were starting, there are already reports na mas marami pa dun sa 18 na yan. And meron ngang may mga design na ano. And we will develop that. Kung fair ka, sige, lahat isabina mo para magkaalaman na. Hindi lang yung side ng mga sundalo. Isabina mo si Martin Romualdez, isabina mo yung mga lahat ng congressman na nabanggit doon sa affidavit, isabina mo na rin si Saldico, at higit sa lahat, isabina mo si Bongbong Marcos para yung sinasabing fair ka sa lahat. Yung mga ordinaryong Pilipino hindi naniniwala sa iyo. Mga kababayan, kung huhulihin niyo sa pahayag ni NBI Director, ang sabi niya, initially, uunahin niya yung mga magsasalita pa. Yung 100 na dating sundalo. Yun ang uunahin niya. Ang hindi ko mawari, bakit yung nagsusumbong ang kailangan imbestigahan? Ang punto dito, may nangyaring nakawan sa pondo ng bayan. Bakit ayaw ninyo bigyan ng oras at pansin? Puro yung investigasyon ay nakatutok dun sa taong nagsusumbong. Parang hindi katanggap-tanggap yun. Mga kababayan, halatang-halata naman sa mata ng ordinaryong Pilipino, pinagtatakpan mo yung pagnanakaw sa pondo ng bayan. Disclaimer, this is my opinion and my opinion alone. Ang huling mensahe ko para kay NBI Director, unahin mong imbestigahan asan na napunta yung pondo sa pagligtas ng mga OFW natin sa Middle East dahil may namatay na. Yun ang bigyan mo ng pansin. Hindi puro investigasyon doon sa nagsusumbong. Abot ka dito sa huling bahagi ng aking video. Maraming salamat po. Ako po ay isang napakaliit na channel lamang. At walang nakukuhang income sa YouTube. Na gustong isiwalat at tanungin ang mga bagay-bagay at ganap na nangyayari sa ating bansa. Na ayaw o iniiwasan ng mainstream media. Ang munting hindi ko lang. Sa inyo ay suporta, subscribe, like at share lang po ay malaking tulong sa akin. Fight for what we believe in, undeterred by the fear of failing or losing. Indeed, courage knows no limits. Cowardice does.